Napapatanong ka ba kung okay ba talaga ang financial situation mo? Lagi bang feeling kulang kahit may ipon ka naman? Baka mas ahead ka pa kaysa sa iniisip mo. Let's find out how. Today, pag-uusapan natin ang mga signs na maayos ang takbo ng iyong finances kahit feeling mo hindi mo napapansin. Stay tuned kasi step number 3 is life-changing. Ready ka na? Tara, simulan na natin. Sign number 1, spend within your means. Noong nag-uumpisa pa lang akong magtrabaho sa opisina, naaalala ko kung gaano kahirap mag-budget. Kapag payday, may pakikisama moments. Kain sa labas kasama ang office mates, kunwari hindi mo kayang tanggihan. Kahit alam mong butas na ang bulsa mo sa huli, para naman hindi mapahiya, di ba? Pero ang totoo, minsan nauuwi ito sa utang. Alam mo, hindi ka nag-iisa sa ganitong struggle. Lahat tayo, kahit isang beses man lang, naranasan nating gumastos ng sobra para lang sumabay. For us Pinoys, may ugat sa ating kultura ang pakikisama at utang na loob, kaya natural na gusto nating makisama. Pero tandaan, kailangan din nating unahin ang ating sariling financial health. Kaya ngayong pag-uusapan natin kung paano mamuhay nang hindi lumalagpas sa income mo, alamin natin kung paano natin mapapanatili ang ating pakikisama nang hindi nasasakripisyo ang budget. Spending mindfully. Ang isa sa pinaka-basic pero powerful na sign ng financial health ay ang abilidad mong gumastos nang hindi lumalagpas sa income mo. Simple pero mahirap para sa marami sa atin, lalo na't uso ang utang na loob sa Pinoy culture. Alam mo na, minsan parang may obligasyon tayong sumagot sa libre o sumali sa group expenses. Ang key dito ay malaman mo kung kailan ka dapat magtipid at magdiskarte sa paggastos. Long-term mindset. Isipin mo ang pagtitipid bilang pag-i-invest sa kinabukasan mo. Kapag nagtitipid ka, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga darating na buwan o taon. Ang pagiging maingat sa paggastos ay nagpapakita ng disiplina at pagmamalasakit sa iyong financial future. Tanungin mo ang sarili mo, makakatulong ba ang desisyong ito sa akin sa loob ng 1 taon o 5 taon? Huwag hayaan na ang instant gratification o mabilisang saya ang magdikta ng mga desisyon mo. Imagine mo ito, may bigla ang yaya ang mga kaibigan mo sa isang kainan at gusto mong sumama dahil FOMO, fear of missing out, is real. Pero bago ka mag-yes, isipin mo muna ang challenge natin. Pasok ba ito sa budget ko ngayong linggo? Kung hindi, pwede mong sabihin, pass muna ako guys, tipid mode. Pero next time, ako naman ang magyaya. Ganyan ang diskarte na mindful at hindi nagiging killjoy sa barkada. Ang pagiging transparent at honest sa mga kaibigan at pamilya ay isang paraan ng pagbuo ng bagong financial culture. Kapag mas marami tayong nagiging intentional sa ating mga desisyon, mas nagiging madali ang pagbuo ng sustainable na financial habits. Remember, kung natutunan mo ng mamuhay within your mean, ito na ang isang malaking senyales na maayos ang takbo ng iyong finances, even if it doesn't feel like it. Hindi lahat ay may ganitong disiplina, kaya kung nagagawa mo ito, you're doing better than you think. Challenge number 1, sa loob ng linggong ito, i-track ang lahat ng gastos gamit ang 5-minute budget tracker. Madali lang ito gamitin at makikita mo kaagad kung nasaan ka financially. May link ako sa description para ma-download mo ito for free. Sign 2, gratitude brings abundance. Alam mo ba na ang simpleng daily gratitude practice ay pwedeng makapagbago ng perspective mo tungkol sa pera? Yes, hindi ito magic, pero ang pag-shift ng focus sa kung ano ang meron ka kaysa sa kung ano ang wala ka ay nakakatulong sa mindset mo. Before my boss ako na sobrang demanding niya at parang walang mapalampas, na-realize ko na kahit stressed ako, dapat ma-appreciate ko yung skills na natutunan ko at yung sahod na natatanggap ko buwan-buwan. Nung nag-start akong magsulat ng daily gratitude kahit 3 bagay lang, napansin ko mas dumami ang opportunities na dadagdagan ang motivation ko. Kahit gaano kahirap minsan, tandaan na marami sa atin ang naghahanap ng mga dahilan para maging grateful. Kung nakakaramdam ka ng stress sa finances, alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. Mindset shift. Sabi nga nila, kung saan mo nilalagay ang focus mo, dun dadami ang results. Kapag sinimulan mong pansinin ang mga blessings, bigla kang magiging mas aware sa financial opportunities na dati hindi mo napapansin. Ang disiplina dito ay parte ng intentional choices na magagamit mo sa personal finance. Mindful practice, ang gratitude ay parang muscle.
kailangan sanayin. Ang simpleng pagsulat ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw ay makakatulong sa'yo na maging mas aware sa mga positibong aspeto ng buhay. Kapag ikaw ay grateful, mas nagiging motivated ka at mas dumadami ang financial opportunities sa paligid mo dahil sa mindset na ito. Imagine mo ito, nasa MRT ka, pagod at antok mula sa buong araw na trabaho. Sa halip na isipin ang mga problema, subukan mong tandaan ang mga bagay na magandang nangyari sa araw mo, yung simpleng libreng kape sa opisina o ang pagtulong ng kaibigan sa isang project. Ang maliit na shift na ito ay may malaking epekto sa overall financial mindset mo. Remember, kapag kaya mong magpasalamat sa mga simpleng bagay at makita ang positibo sa buhay, ito ay isang sign na maayos ang iyong financial mindset. Challenge number 2. Simula bukas, isulat sa isang papel o notebook ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw. Subukan mong gawin ito ng 1 linggo. Pustahan tayo, mararamdaman mo ang positive impact. Tandaan, minsan ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Sign number 3, set goals and take daily action steps. Goal setting, napaka-importante nito sa journey mo sa financial freedom. Pero ano ang key? Daily action ang sagot. Karamihan sa atin ay may financial goals, pero minsan parang ang hirap simulan, di ba? Pero tandaan mo, kahit maliit na step ay step forward pa rin. Lahat tayo nagsisimula sa ganito. Daily actions matter. Lahat tayo gusto ng financial freedom, pero ang totoong sikreto ay consistency sa maliliit na hakbang. Kahit 50 hanggang 100 piso bawat araw ang may set aside mo, malaking bagay na ito sa long run. Kung ang goal mo ay mag-ipon ng 50,000 piso sa isang taon, hatiin mo ito sa maliit na daily targets. Lahat tayo ay may mga araw na mahirap magtabi, pero ang consistency ang susi. Tandaan, ang bawat araw na may naisasalba ay panalo mo. Kahit 50 to 100 pesos per day ang maiset aside mo, kung ang goal mo ay mag-ipon ng 50,000 pesos sa isang taon, huwag kang ma-stress kung may araw na hindi mo nasunod ang budget mo. Ang importante ay bumalik ka sa plano mo kinabukasan. Tanungin mo ang sarili mo, anong pwede kong gawin ngayon para mapalapit sa goal ko? Ito ang disiplina na magdadala sa iyo sa financial freedom. Imagine mo ito, may gusto kang bilhin na gadget na matagal mo nang gusto, pero kapag tinignan mo ang budget mo, kulang pa. Imbis na malungkot, gamitin ito bilang motivation para mag-ipon. Sa bawat araw na magtatabi ka, isipin mo ang sarap ng pakiramdam kapag nakamit mo na ang goal na yon. Ang pag-set ng goals at paggawa ng daily actions, kahit maliit, ay senyales na nasa tamang landas ka financially kahit hindi halata. Challenge number 3. Gumawa ng isang financial goal at isulat ito sa papel. Maglagay ng simple at realistic na daily action step na pwede mong gawin para maabot ito kahit 50 piso lang per day. Pagkatapos ng 1 linggo, i-review ang progress mo at mag-celebrate kahit maliit lang ang naipon. Progress is progress. Sign number 4, manage your personal finances like a business. Natanong mo na ba sa sarili mo, bakit parang laging nauubos ang pera kahit okay naman ang kita? Ito ang sikreto. Kailangan mo itong i-manage na parang negosyo. Bakit kailangan ang mindset na ito? Lahat tayo gusto ng financial stability at freedom. Pero paano mo ito makakamit? Sa pamamagitan ng pag-manage ng pera mo na parang negosyo, kailangan planado, may goals, at alam mo kung saan napupunta ang resources mo. Tanungin mo ang sarili mo, kung negosyo ito, worth it ba itong gastusin? May balik ba sa akin ito? Discard at accountability. Kung ang isang business ay laging nalulugi, kailangan mag-adjust o magsara. Ganon din sa personal finances. Kung palagi kang short sa budget, tingnan mo kung saan pwede mag-cut ng gastos o magdagdag ng income. Gawing ugali na i-check ang financial status mo weekly at i-review ang progress mo. Imagine mo ito, may malaking sale sa mall at gusto mong bumili ng bagong gamit. Bago ka sumugod, tanungin mo ang sarili mo, kung ako ang CEO, papayag ba akong ilabas ang perang ito? May long-term benefit ba ito sa akin? Sa ganitong mindset, mas nagiging responsable ka sa paggastos. Remember, kung kaya mong i-manage ang finances mo na parang negosyo at alam mo kung saan napupunta ang bawat piso, ito ay isang senyales na maayos ang takbo ng iyong finances kahit hindi mo pa ito nararamdaman
naman. Ang ganitong mindset ay bihira pero napakahalaga. Challenge number 4, simulan ang isang financial check-in tuwing weekend. I-review ang income at expenses mo at maghanap ng areas kung saan pwede pang mag-improve. Minsan, ang simpleng awareness lang ay makakapagbigay ng malaking improvement sa finances mo. Sign number 5, intentional choices. Lastly, para masustain ang lahat ng ito, dapat nakafocus ka sa financial discipline at mindful money habits. Sa Pinoy culture, madalas ay may kasamang bayanihan spirit at diskarte sa pag-budget, lalo na kung may mga unexpected events na nangyayari. Kapag may events tayo sa family, most of us nag-aambag kahit konti para lang matuloy ang event. Ganun din sa finances, kahit konting disiplina at diskarte, may malayo itong mararating. Ang mahalaga ay hindi ka napapabahala na lang palagi. Intentional choices, kapag sinasabi mong yes sa isang gastos, may iba kang pinaprioritize na no. Kaya piliin mong maging intentional sa mga desisyon mo. Ang financial discipline ay hindi basta pagtipid, kundi pag-prioritize ng mga bagay na tunay na makakapagpasaya sa'yo at makakatulong sa kinabukasan mo. Ang pagiging mindful ay ang pag-isip sa bawat galaw at kung paano ito nakaapekto sa iyong future self. Tandaan, bawat choice mo ay may epekto. Hindi ka nag-iisa sa paggawa ng mahihirap na desisyon. Maging intentional, magdisiplina, at isipin ang long-term gains. Lahat tayo kayang bumuo ng mas magandang kinabukasan. Kapag kaya mong gumawa ng intentional choices sa paggastos at pag-prioritize ng iyong future, ito ay patunay na maayos ang iyong financial standing. Kahit hindi mo pa nararamdaman ang epekto, you're building a strong foundation for long-term success. Challenge number 5. Bago ka mag-checkout sa online shop, tanungin mo sarili mo, kailangan ko ba talaga ito? Makakatulong ba ito sa financial goals ko? Kapag oo ang sagot, go. Kapag hindi, i-save mo na lang ang pera. Lahat tayo napapabili sa mga budol moments, pero ang disiplina dito ay makakatulong para sa mas sustainable na financial future. Thank you for watching. For more tips on personal finance and mindset, don't forget to hit subscribe and turn on the notification bell para hindi ka mag-miss ng episodes. Kita-kits sa next video. Tuloy-tuloy tayo sa journey to financial freedom. Comment below kung anong challenge ang sisimulan mo this week. Ano ang goal mo at paano mo ito aaksyonan. I-share mo na yan sa comments at mag-usap tayo doon.